Umabot ng 2,570 pesos ang binayaran ko sa pagkuha ulit ng panibagong non-professional driver license. Panibago ulit dahil nagsimula ko sa unang hakbang. Dahil umabot ng 7 taon na hindi ko na-renew ang aking driver license. Simula nung magtrabaho ako abroad. Ito ay bahagi ng kanilang palisiya. 2 taon hanggang 9 na taon na hindi mo na-renew ang iyong lisensya ay kakailanganin mo nang umulit sa simula. Mag-a-undergo ka ulit ng theoretical exam at actual driving skill test. At may multa itong 225 pesos. 75 pesos naman ang multa kung hindi mo na-renew ang iyong lisensya 1 day to 1 year. At 150 pesos naman kung more than 1 year to 2 years. Pag inabot naman ng 10 taon at higit pa na hindi ka nakapag-renew, back to zero ka. Magsisimula ka ulit sa pagkuha ng student permit. Kung ito ang sitwasyon ng driver license mo at naandito ka sa Metro Manila, kailangan mo nang pumunta sa main office ng LTO dito sa San Juan Licensing Center or sa East Avenue dahil hindi ka i-entertainin kung sa ibang outlet ka ng LTO pupunta. Napakadali lang naman ng mga requirements. Una, bago ka magpunta dito, dapat nag-undergo ka na ng CDE Online Validation Exam. Sa CP mo lang at dapat maipasa mo ito. Saan mo ito ma-access? Sa Google lang. I-type mo lang ang LTMS portal at lalabas na doon ang site. Mag-registered ka at mag-exam ka. Para makapasa ka, mag-self-review ka. Maraming mga video tutorials sa YouTube at iba pa. 25 questions lang naman, ngunit ito ay 80% passing rate or at least 20 correct answers ang makuha mo dito. No time limit. At pag nakapasa ka, may certificate ito. Photocopy mo at dalhin mo ito sa LTO. Pangalawa, kailangan mong magpa-medical sa mga accredited na clinic malapit lang sa LTO mismo. Based on my experience, 600 pesos ang binayaran ko. Pero sa ibang lugar daw, 450 pesos lang. At pagkatapos noon, kumuha ka ng EPL form sa security guard ng LTO at pilapan mo ito. Then ready to go na. Isubmit mo lahat ng mga dokumento mo sa information desk officer nila. At pwede ka nang pumasok sa loob at mag-iintay ka na lang tawagin ang pangalan mo para sa mga susunod na hakbang. Nandito na yung verification, pagbabayad ng 100 pesos para sa theoretical exam. Online po ito. 60 questions na po yan kahit non-professional lang. Dati for professional lang yan. At dapat makakuha ka ng 48 correct answers para makapasa ka. At may time limit po ito sa loob ng 1 oras. Dapat tapos ka na. Pero kung kaya mong tapusin sa loob ng 20 minutos na tulad ko, ay wala namang problema. At pag nakapasa ka, automatic mag-undergo ka ng actual driving skill test sa basement lang mismo ng LTO. At sa puntong ito, kailangan mong bayaran o rentahan ang mga sasakyan na gagamitin mo base sa nakapaloob sa driver license mo. Sa kategori ko, nagbayad ako ng 1,050 pesos. Isang single na motor, tricycle at kotse na manual transmission. Napaka-basic lang naman at wala kang dapat ipag-alala kung talagang marunong ka. Ang passing rate dito ay at least 70 out of 100. At pagpasado ko na dito, ID picture, fingerprinting at signature na ang susunod nito. Pagkatapos ay magbabayad ka na ng license at penalty fee. Sa sitwasyon ko, nagbayad ako ng 585 pesos para sa license at 225 para sa penalty. At ang finale, sa releasing ka na. Makukuha mo na ang driver license. Ngunit sa ngayon, papel lang ang ibibigay sa'yo. Hindi pa available ang driver license card. Tawag-tawagan mo na lang para mag-follow up. At ito ang detalye ng mga nakasto at mga requirements na kailangan mo. 600 pesos para sa medical, 10 pesos para sa photocopy of CDE Online Validation Exam Certificate, 100 pesos para sa theoretical exam, 1,050 actual driving skill test, 585 license fee, 225 penalty fee, 7 years expired. Sa total of 2,570 pesos. Sana nakatulong ang bidyong ito sa'yo. Good luck sa'yo, kabayan. That's for today. Bonjour.